Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper. Tangina nyo di ba? Di kayo titigil talaga, mga ano, di ba? Yo, welcome back! Pangalawang video ko na to ngayong gabi. Kanina ang nireview ko ay battle ni Poison 13 at Goryong Talas. Sobrang lakas ng battle nila. Ngayon, gumawa na naman ako ng isang video reaction. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa Sheenware. Maraming salamat. Kuya Mabagtingla. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Ayan meron na po silang sando type sheet, di ba? Ayan napakaangas. So, parang ngayong summer, di ba? Kala mo talaga may muscle ka, boss. Alabas yung dede mo dyan, boss, sa kabila, Siyempre, Egocentric kay Papa Joseph Aday at Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat sa inyong lahat. Love na love ko po kayo. At yun, etong reaction video natin ngayon ay battle ni Tipsy ni D at ni Notorious SS. Diba? Let's get it on his SS. Go! Yo, 90 seconds kay Tipsy D. Yo! Nutritious! Kumusta? Intro pa lang, Nutritious, di ba? Notorious na Nutritious. Taga-kampo ba? Kumusta? Yung mga taga-baryo ko pumunta. Puro mga nginom yun, tapos ka. Di lang mga uhaw, iyong gutom pa. Malalakas sa pulutan yung subok na. Nagpalamig na ng ala kasi may balak humingi na lechong baboy na natusta. Ha? Malayo pa bilihan. Yun, baga, intro lang yun, na hindi, yung punchline, parang ni-rhyming niya lang. Pero, alam nyo yun, kumbaga hindi kasi talaga ganun umintro si Tipsy D. Parang rhyming lang yun yung pinakita niya. Pero medyo mahaba kasi para dun sa setup na yun, para dun sa punchline na yun. Kaya hindi ganun kaano, Pero wala pa yun. Pakiramdam ko wala pa yun. Nagpapaano pa lang si Tipsy. Ayaw ko niyang papunta, wala pa akong gana niyang pagod pa. Pero kung katulad mo lang katungga, ligo sa laban na to alug ka. Sa sobrang taba mo, konting tulak ko, madali ka lang matumba. At huwag ka na ulit mag-cornrows, panot ka. Mahirap akong kainin, panot siya. Kung palaliman lang balon ka, ako sa kabilang globo na tagos pa. Ha? Yo, at wala akong paki sa gang sign. Yung ba yung una niyang binanggit? Siguro dun nga yun, kabilang globo na tagos pa. Yun niya siguro yung una niyang banggit. Doon. Bago kay Sinyo. Yo, at wala akong paki sa gang sign. Ulit ng reaction. Arang puta, nagpakiramdaman pa. Sisigaw ba ako doon? Ay, sumigaw sila. Sige nga. Wow! Gawaro na lang, Kung palaliman lang balon ka, ako sa kabilang globo na tagos pa. Ha? Yo, at wala akong paki... Ganun yun Pakinggan nyo, Pa! Ha? Yo, wala akong paki sa gang sign. Tinatakot mo ako sa paangasan, ganun ba? Pwes ituring mo ako landmine. Subukan mo ako natapakan sa bugga. At maraming nang maliit sa akin ng 515, pero hindi iyon ang forte ko. Kung doon mo sinukat ang pwersa ko, pare ko ang corny mo. Bawat letra ko, sariling sulat ko, nag-joke man, walang kodigo. Sa'yo may basbas ng Panginoon, bawat verses mo, parang pari ito ng Katoliko. At kung akala mo... Ulit ng reaksyon talaga ng mga tao. Wow! Putang ina, parang nagpapakiramdaman ba kayo dyan? Sariling sulat ko, nag-joke man, walang kodigo. Sa'yo may basbas ng Panginoon, bawat verses mo, parang pari ito ng Katoliko. At kung akala mo di ko na kaya masukat ang lakas ng pag-rap ng critical, kaya ko rin sumulat na marahas at magpanggap na kriminal. Kaya hindi ko Dito napapansin ko, ano pa si Tipsy D, hindi pa siya, talaga, technical masyado sa sulat, Ano pa, kumbaga sa rhyming, kumbaga, siya dito sa rhyming. Pero yung punchline or yung pagiging technical, hindi pa masyado si Tipsy D rito. At kung akala mo di ko na kaya masukat ang lakas ng pag-rap ng critical, kaya ko rin sumulat na marahas at magpanggap na kriminal. Kaya hindi ko sinasabing matakaw ka pag sinabi kong napabayaan ka sa kusina.
Alam mo kung bakit? Kasi hahatakin kita sa kitchen, tutusukin ng tinidor ang dalawang mata mo. Hahampasin ng sangkalan sa ngipin at itatali ko ang dalawang paa mo. Pagkatapos ikay ibibitin, pati warik kukutsarahin ko ngalang-alam mo. Sasaksakin ang kutsilyo at hihiwain at panggigilang kantang ina mo. Ha? Hanggat mga agaw buhay ka, mas lalo kong tatagtarin sa pagkahiwa. Kaya di ko sinasabing matakaw ka pag sinabi kong napabayaan ka sa kusina. Yo! At alam mo ba, sa'yo ay bagot na kami. Di namin kailangan ng maraming ikaw. Huwag ka nang bumuelta. Kasi para ka lang tindero ng balot sa gabi. Dinadaan mo lang sa sigaw para bumenta. Time. Unang banat kay Notorious. Pansin ko sa rhyming nakafocus si Tipsy dito, no, sa rhyming. Hindi pa talaga siya yung technical na technical. Pakinggan natin si Notorious. Yo, kabanga ako pero pag kinain kita walang sustansya. Inaawat pa ni Arik, yun napansin mo, wait lang, teka lang kasi. Pansin mo, nakaganon si Enigma. Mo lang sa sigaw para bumenta. Time. Unang banat kay Notorious. Yo, kabanga ako pero pag kinain kita walang sustansya. Ba't ba inaawat ni Arik? Siguro para, hindi pa siguro nakakapwesto si Pakundo dun sa mic. Payat ako pre. Ikaw, hindi naliliit, yung ngipin mong malaki. Tapos, tangina, pumunta dito yung mga taga-probinsya mo, nagmamadali ka pa, parang sumakay ka sa eroplano. Pero ayun ang ikakabagsak mo, Jesse Robredo! Pero ayun ang ikakabagsak mo, Jesse Robredo! At ikaw yung battle MC na Amir, tunog senyorita lang ang rima. Kaya pag alas ng bataan, napunit ako ang may sala. At yung mga banat mo walang talab, di nakakasugat ng balat. Kulang ka pa sa hasa, kaya sa talas ay salat. Yung mga tinug... Kulang. Okay. Ito pala yung, hindi ko kalimutan kung sino nagsabi. Parang kumbaga, dito daw ginaya ni Mot yung baliktaran. Yung talas, salat, balat, talab. ng bataan, napunit ako ang may sala. At yung mga banat mo walang talab, di nakakasugat ng balat. Kulang ka pa Talab, balat. sa hasa, kaya sa talas ay salat. Yung mga tinugma kong baliktaran, sing solido ng bato. Parang hinigop ng balikan, tas binug ako sa'yo. Kaya yung mga bakang panlasing mo sa akin dito, tama yon. Walang tipsy-tipsy sa akin. Batak ako ngayon! At alam mo ba, pag binatukan kita, 2 neuron yung mawawala sa'yo. At pag tuluyan nyo na lagas, posible kang maging imbalido. Ikaw daw yung ulo ng bataan. Hip-hop movement. Pwes buong grupo mo, sa ataking to madadamay na. Dahil walang tigil kitang kokotongan hanggang buong bataan hip-hop movement, maparalisa. Galing nun, no? Yun nga, mapaparalisa yung mawawala ng movement dahil sa pagkotong niya raw. Ano yung mawawala? Hindi ko masyado maintindihan yung mawawala pag kinutongan. Hip-hop movement. Pwes buong grupo mo, sa ataking to madadamay na. Dahil walang tigil kitang kokotongan hanggang buong bataan hip-hop movement, maparalisa. Tapos, tangina, ito rintok. Di ba nung hukuman sa scientifico, ginawa niyong instrumento para bumangga sa kampo, pero lahat kayo umamo nung nagkita-kita tayo? Aba, kada dibdib nyo parang keso dinaga. Aba, kada dakdak nyo aabutin butata. Aba, kada pukol nyo ay parang suntok sa hangin. Aba, kada ulo nyo ay mapupugot sa amin. Una hindi ko na-gets pero nung sunod-sunod ng Abakadas kasi yung grupo ni Tipsy D, Abakadas. Aba, kada dakdak. Aba, kada dibdib nyo parang keso dinaga. Aba, kada dakdak nyo aabutin butata. Aba, kada pukol nyo ay parang suntok sa hangin. Aba, kada ulo nyo ay mapupugot sa amin. Kasi gaano man Pero kung hihimayin mo no yung kumbaga walang ano yung sa una meron Aba. Parang kada dibdib nyo may makeso, madaga. Sa una parang papasok pa siya pero yung kada parang yung susunod-sunod rin mo yung aba. Parang alam mo wala na siyang meaning pero pwede yung sa
Anong ginagawa mo? Pwede yun, yung ganung bungad eh. Diba? Na ano nyo ba yung gusto kong ano eh, na parang sa unang aba, pwede yun. Aba, kada dibdib nyo, may daga. Parang ganun. Pasok pa yun, pero pag inulit-ulit mo yung aba, wala nang meaning yung aba, yung kada. Wala na siyang ano, parang sinasabi niya na lang yung abakada. Para lang maano siya dun sa punchline. Kada ulo nyo ay mapupugot sa amin. Kasi gaano man katibay ang piling ng abaka, daig pa ang abo pag kami ang tumusta. Kaya madulas man sa palos yung putang inang abakada nyo, hindi yan makakalusot sa agaspangan ng kampo ko! Kasi yung mga tapang nyo, hindi tunay parang peking pundador. Mga bataan lang kayo, gago kami yung mga superior. Tangina nyo, mga ampaw! Time! Pangalawang banat kay... Para sa akin, mas may technical na binitaw dito si Notorious, no, sa round 1. Yung kay Tipsy kasi parang nakaano siya sa rhyming eh. Para sa akin round 1 Notorious. Mas nagustuhan ko yung mga ginawa ng Notorious dito. Pakinggan natin round 2. Tipsy D! Gago, di ako kinakabahan sa'yo. Sa katunayan, wala kang maririnig kahit isang malakas na pintig. Kasi isa kang malaking pusi. Kanina pa nagtakbuhan lahat ng daga ko sa dibdib. Ang galing na rebat nun. Kahit konting pintig. Kasi isa kang pusi. Kanina pa nagtakbuhan yung mga daga ko sa dibdib. Galing nun. At kung ako mahilig sa hashtag at multi, itong mahilig sa pork chop at butchi. Kung ako mahilig... Tanginang galing din talaga mag-jokes ni Tipsy D dati pa, putang ina. Sa wordplay at rhyme scheme, itong mahilig sa sundae at ice cream. Kung ako Habang sinasabi niya yun, di ba, yung rhyming napapansin nyo, nakamulti rin. Wordplay at rhyme scheme, sundae at ice cream. Ayun mo, wordplay, rhyme scheme, sundae, ice cream. Nakamulti pa rin habang sinabi niya yung kung ako mahilig sa multi. Ano yun? Ulitin natin. Nakamulti lahat. Ang galing nun. ako sa dibdib. At kung ako mahilig sa hashtag at multi. Yun, hashtag at multi. Itong mahilig sa pork chop at butchi. Nakamulti pa rin, di ba? Kung ako mahilig sa wordplay at rhyme scheme, itong mahilig sa sundae at ice cream. Kung ako mahilig sa radical at sa not so simple rap, itong mahilig sa San Cerebral at sa Pigrolac. Ang ibig ko lang sabihin, kung ikaw mahilig kang kumain habang nagrarap, ako naman mahilig kumain ng mga nagrarap. Kaya dapat, bukod sa time limit... Ang galing nun, no? Kung mahilig kang kumain habang nagrarap, ako mahilig kumain ng mga nagrarap. Galing. Eto yung Tipsy ding hinihintay ko. Dapat meron na ang weight limit, hindi venue, kundi letra ko ang mas mainit. Pawis na kilikili mo, pati ang singit. Kung mag-rap ka pa, hinihingal para bang nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman wag mo nang ipilit, tumbasan ang bigat ko kahit pa ipihit ang timbangan sa akin ng mas mabigat na hirit. Tawagin mo akong ghost fighter, pumapatay ako ng fighting spirit. Wasak na ang depensa ng kumpiyansa mo. Basag na ang tore mo. Yung mga linya mo nakapila, taob, parang domino. Parehas lang tayong undefeated, pero hindi ka fitted. This day, wala ka sa korte mo. Kasi yung corona mo parang CJ, tapos na ang termino. Yo, kaya yung zero loss mo, mapapalitan na ng 1. Ikaw ang magiging biggest loser, pero hindi sa paliitan ng tiyan. At tipsy ang delivery, kaya ang aking driving nakakabunggo. Sobrang lakas, pati yung maganda mong standing, mapapaupo. At hindi brutal si Notorious kakagamit ng chonky. Nagiging brutal lang siya kapag hindi nakabogchi. Binalik niya sa jokes, no? Jokes, technical, tas nag-jokes ulit. Yo! Kaya naman pala
parang may sayad ng konti. Oo, literal yung verses mo galing kay sayad yung konti. At paano ko nalaman to? Sa kanya pa mismo, sa pilotong nagpapatakbo ng iyong mekanismo. Pero wag ka dapat ma-obvious, wag ka dapat magtampo. Kasi kung wala si Sayad Notorious, wala ka sa kampo. Isa ka lamang kapatid sa labas. Dapat magpasalamat ka sa kanya at mas lalong mabatid. Kasi pinili ka niyang pasilungin ng kampo at higit pa yon sa payong kapatid. Pinasilong at higit pa yun sa payong kapatid. Yung payong, tas pinasilong sa kampo. Sa payong kapatid. Ito yung tipsy ding hinihintay ko, putang ina. Jokes tas technical, pinagsabay niya sa round 2. Pero pasok, sobrang galing. Kanina, puro rhyming lang ginawa ni Tipsy D. Pakinggan natin, round 2 ni Notorious. Yo. Pangalawang banat, Notorious, tahimik lo. Pinagsusulat daw ni Sayad, nagkakamali ka, tangina. Paano pagsusulat ni Sayad, mas magaling ako sa kanya? Yung pinapakita mong lakas ng Galing loob. na rebat na yan, galing nun. Sa kanya! Yung pinapakita mong lakas ng loob, halatang hindi totoo. Kasi makikipag-banding ka lang kay 3rd D, hawak kamay pag gusto mo. Kaya anumang tigas ng baka mo, hindi rin epektibo to. Dahil mas nangingibabaw ilambot ng pagkatao mo. Tapos ng mga huling laban mo, pag gangsta-gangsta jokes ka pa, bakit? Para kunyari agresibo? Pag bumibili ka naman ng away, gawang rekto ang resibo? Kaya kahit magpakabrus ko to, hindi titindig ang balahibo ko. Kasi pag natataranta lang naman, nagiging tarantado to. Kaya anong sanggol ka pa lang, natunugan na ng magulang mo na bakla ka. Kasi yung unang salita na binigkas mo, papa. Ayun, rap. Galing, no? Simple lang, tangina. Parang hindi mo nga siya agad magigets eh. Bakla ka. Kasi yun ang binanggit mo, papa. Alam mo yun, syempre, pag nakakita ka lang, kasi para pag nakakita, ay, papa! Diba? Para siyang ganun eh. Kaya parang yun daw yung unang binigkas mo, papa. Tangin ang galing nun ah. Gul ka pa lang, natunugan na ng magulang mo na bakla ka. Kasi yung unang salita na binigkas mo, papa. Ngayon, no, kasi yung unang binigkas mo, papa. Galing ng pagkakaano niya eh. Ayun, rap. Delay eh, di ba? Delay eh. Ngayon, rapper ka na, pero puro kabaklaan yung baka, parang gay bar. Mapipilitan kang sumuko sa baka kung pambraswan. Baka kang na-armbar. Kaya, tangina mo, galing ka lang naman sa tamod ni Marlon pero kamas, kaya huwag kang mag-angas. Pukinangina mo, yung mukha mo mukhang puwet na may almoranas. Tapos, tangina, huwag kang umastang parang manibalang para maibalang. Bubot! Di mo ko malilinlang, sa akin Manik ka lang, Mark Andrade ka lang. Supot! Pwe! Tangina, tinira mo pa kanina yung cornrows. Gago, salamat kay Russell. Eh ikaw, putang ina, tignan mo nga yung buhok mo. Halatang impluensya mo, Justin Bieber. Galing mag-rebat ni ano, no? Galing mag-rebat na ito ni Cornrows, ni Notorious. Alam, may oras pa ba? Tumpukin ang inan to, tatadyakan ko na. Gusto mo, nang magkasubukan tayo, tiniran yung kampo ko, maglimahan na lang tayo, enigma, ikasa mo na. Huling banat. Nag-freestyle siya no, pero pasok yun para sa akin. Pero yun nga, sobrang lakas nung round 2 ni... Malakas din yung round 2 ni Notorious, kaso nag-freestyle siya. Hindi ko alam kung nakalimot or ano, kulang yung sulat. Pero round 2, ang lakas ni Tipsy D sa round 2. Nagustuhan ko yung jokes niya na, unang nabanggit mo, papa. Di ba? Pero round 2, Tipsy D yun. Round 1, Notorious. Round 2, Tipsy D. Pakinggan natin round 3. At kay Tipsy D. Yo, matagal na nakasulat sa kasaysayan to. Kaya sanggol pa lang ako, sabi ko, hihintayin kita. Papa ang unang natutunan kong salita. Ibig sabihin ng papatayin kita. Kaso yung solid yung rebat, no, pero napansin ko lang yung ano, sayang, sana hindi niya muna ginamit yung kita. Kasi parang para itugma ulit siya dun sa kita. Sabi ko, hihintayin kita. Ayun, no, kita. Parang ano ba maganda i-rhyming dun? Parang matagal nang ano yan?
Nakasulat sa kasaysayan to. Kaya Para wag ka na, matagal nang nakasulat sa kasaysayan to. Wag ka na magtaka. Kaya papa ang una kong nabanggit kasi papatayin kita. Parang ganyan. Parang mas okay sana siya, no? Mas perfectong rebat. Para sa akin lang, yun lang yung naisip ko. Pero siguro kasi dahil nandyan, di mo na agad may isip yung, di ako nagra-rhyming eh. Puta nang uulol lang eh. Pero yun nga sana yung magandang sana. Matagal nang nakasulat to. Yun. CD. Yo. Matagal nang nakasulat sa kasaysayan to. Matagal nang nakasulat sa kasaysayan to. Huwag ka na magtaka. Kaya papa ang una ko nabanggit kasi papa. Kainin kita. Di ba? Bakla talaga, di ba? Kaya sanggol pa lang ako, sabi ko, hihintayin kita. Papa ang unang natutunan kong salita. Ibig sabihin ng papatayin kita. Sa pamamagitan ng salita, kayang-kaya kong magpadugo. Kung parehas tayong gusali, ako yung mataas, ikaw yung paguho. Kayo talagang mga maliliit, masyado kayong demanding. Nako po, ayokong makipag eye to eye contact sa mga pandak kasi tamad akong yumuko. Ayoko sanang sabihin to pero sa lahat ng miyembro ng kampo, ikaw lang ang merong eating disorder. Kita, fast food style, pwedeng pa-order! Ang galing, no? Fast food style, pwedeng pa-order. Yo! Pakainin kita ng value meal na hinaluan ng Racumin. Tapos kukuha ko ng spaghetti paborito, pagkakasyahin ko lahat sa ilong mo, ingungudod kita sa bagong hangong fries. Tataktakan ko yung mata mo ng iodized. Tapos bubusugin kita sa rice at gravy, tapos sisikmuraan ng sobrang heavy para magsuka ka ng bubo na may kasama pang dugo-dugo. Komplikasyon sa atay at apdo, bubula ang bibig mo at no. Pupukpukin pa kita ng bangko habang pinapatsupa ko sa si McDo. Sinubukan mo akong masindak, nice try, pero wala na yung dating nice guy. Kaya bumalik ka na sa kampo mo, bansay, kasi simula ngayon lahat namang mata sa punchlines ko, black eye. At sabi niya sa kanta, tawagin mo akong Freddy, ako ang bangungot mo. Oh, talaga? Yung ganyang kataba? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong naghihilik ka kasi halata. Kaya sinong niloko mo lintik ka, kahit pa paano ka pa humiga. Ipaliwanag mo, sige nga. Paano ka naging bangungot sa iba kung sa pagtulog mo, nahihirapan ka huminga. Kaya hihingalin ka sa paghabol ng delivery ko. Madadapa ka sa bigat ng bars. Asma attack ka sa content na may multiso. Maghanap ka agad ng nurse. One-sided at boring ang estilo mo. Sinisigaw mo lang ang dulo at hindi ka ganun kalupit. Kaya hindi ka heavyweight iho. Overweight siguro kasi hindi ka naman lyrically fit. Galing, putang ina, hindi ka lyrically fit. Kumbaga, inaano niya yung physical na ni Notorious pero na-connect niya dun sa lyrical, no? Dulo at hindi ka ganun kalupit. Kaya hindi ka heavyweight iho. Overweight siguro kasi hindi ka naman lyrically fit. At walang special sa estilo mo. Walang special sa estilo mo. Iniipon mo lang lahat ng pangalan ng bagay, events, at human being. Tapos nilalapat mo sa verse mo kung bagay o kung magkapareho lang yung meaning. Ikaw yung generic sa punto na kahit kanino nga pwede mo yung sambitin. Kaya bakit ako hahanga sa estilo na kahit si Tukel nung hukuman nga kayang-kaya namang gawin. Kaya kung digmaan ng salita, complete package ang bago kong poetry at war. Napapasir ko lahat ng clown sa bago kong comedy at bars. Napapasir ko lahat ng ano yun? Kaya
akong digmaan ng salita. Complete package ang bago kong poetry at war. Napapasir ko lahat ng clown sa bago kong comedy at bars. Napapasir ko lahat ng clown sa mga baon kong comedy at bar. Yung clown, no, yung ano yun? Yung clown, yung, alam ko si ano may-ari nun eh. Si Alan Kay, no? Poetry at war. Napapasir ko lahat ng clown sa bago kong comedy at bars. Kasi yung comedy bar. Tangay na. Kaya hindi tayo magkapareho. Ako'y mas halimaw sa duelo. Sangkap ko'y TNT. I explode. Napagkumpara lang kami dati pero hindi ako yung in-improve na Delo. Kasi ako yung Tipsy D na beast mode. Kaya patay ka na, Freddy. Kanina ka pa na massacre, simula pa nung round 1. Tawagin mo akong Chucky kasi ito ay child's play at ang stage na to ang playground. Kaya hindi na kailangan pa ng overtime. Your level ain't over mine. All 3 rounds were body bag. This battle is over. Time. Solid pa rin round 3 ni Tipsy. Putang ina. Kailangan masabayan ni Notorious yun. Ring banat, Notorious. Gago, nung bata ako, una ko ding binigkas, hindi pa papa. Kasi hindi pa pinapanganak ang papatay sa akin. Tangina mo, gusto mo, pagsuntukan na lang tayo hanggang Bataan, ikay aking pagugulungin. Tipsy, di ka matalino. Ilusyonado ka lang na henyo, Einstein wannabe. Paano ka magiging henyo nung ahon 3, pinangalandakan mo na bagsak ka sa chemistry? Dahil na, bagsak ka na nga, pinagsigawan mo pa. Bobo ka. Ano yun? Ano yun? Nagpapakadesperado ka para tumawa lang sila? Ang laki mong tanga. Tumangkad ka nga ng ganyan, pero paurong kang tumanda. Kaya para ka lang kalendaryo, kasi yung bilang mo pababa. Yo, kahit tapos tangina, tinitira mo pa yung mga lyrics ko sa kanta. Eh halata namang idol mo kasi kabisado mo, tanga. Tsaka yung mga binabanat mo, puro sinungalingan lang at puro katangahan lang. Eh ako, yung mga sinasabi ko, puro katotohanan lang. Tulad nung pinagkakalat mo sa Bataan, na niluto yung laban nyo sa 2x2, tapos si Enigma wala pang pakonsuelo. Putang ina, oh, wag mo itanggihan, gago, bistado ka na, gago. Nilaglag ka na sa akin ng mga tropa mong sa Malenyo. Yo, tangina, wala na ako. Tapos may nabalitaan ako sa'yo. Mahilig ka pala sa Kabitenyang Bratinela na yung kagandahan na ilikas. Hindi mo ba alam? Ex yun ng taga-kampong may mahaba na balbas. Kaya pag Nela inaano. Bratinela na yung kagandahan na ilikas. Hindi mo ba alam? Ex yun ng taga-kampong may mahaba na balbas. Kaya pag hinahalikan mo siya sa labi, parang hinalikan mo na rin si Batas. Pag kinakain mo yung kanyang ari, parang chinupa mo na rin si Batas. Oo, bad trip ka, yung sinasabi ko totoo, huwag kang magalit o mabanas. Sa madaling salita, yung chick mong Nela, lamutak ay Nela, spag na ni Batas. O ano, gusto mo saksain kita ng kunyal na nagbabaga, na may 8 pulgadang haba, tas sa lungs mo ipapatama nang maging ganap kang sunog baga. Kasi nung napanood ko sa YouTube, yung face to face nyo, bigla akong napahinto. Hindi pala to talaga tipsy, aking napagtanto. Kasi nung uminom ka ng vegetable juice at apple cider vinegar, biglang naduwal ka. Kaya paano ka lalaklak ng gin? Kung sa suka, taob ka. Kaya sa akin, walang dating kung nagpapanggap lang na laseng itong nakaharang sa daan ko. Kasi bago pa ako naging notorious, marami ng tipsy ang tinaob ko. Kaya Icarus, pasensya na. Sa ahon po, hindi mo na ito makakalaban pa. Maganap ka na lang ng iba. Dahil sa universikulo, pumasok ka parang sa kumono'y tumapak ka, hindi ka na makakaahon pa. Flip top, pag-iay para sa battle. Napansin ni Tipsy diyon, no, yung mga event na nire-reference, ginamit ni Notorious. Universikulo, tas ahon.
Siya na. Sa ahon po, hindi mo na ito makakalaban pa. Maghanap ka na lang ng iba. Dahil sa universikulo, pumasok ka parang sa kumunoy tumapak ka, hindi ka na makakaahon pa. Flip top, magigay para sa battle. Round 3, Tipsy D pa rin. 2 and 3, Tipsy D para sa akin. Pero ang galing mag-freestyle niya, ni Notorious. Flip top, Universikulo, ang laban, Tipsy D versus Notorious. Ang boto, 5-0 para kay Tipsy D. Yan, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.